Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang bycam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Mga tumutulugsa sa desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, hinamon ni Senate President Francis Escudero na dumulog sa Korte Suprema. Siya po ay maghahanap po ng kliyente ng ating pong mga kababayan, and for a certain 15,000 pesos siya po ay bibigyan ng provisionary permit para magkaroon ng temporary na prangkisa para mabiyahe po niya ang kanyang pribadong sasakyan. Nagpapanggap na TNVS agent arestado sa entrapment operation ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa Taguig City. Meron pong bawas singil ang Meralco sa buwan ng Hunyo at ang reduction na ito ay aabot ng almost 11 centavos per kilowatt hour. 22 hanggang 54 pesos na bawas singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan. Senior citizens hinikayat na mag-avail sa Lifeline Rate Subsidy. Malaking bagay po kasi unang-una madalas pong sinusumpong yung nanay ko. Tapos siyempre mayroon na siyang nebulizer na magagamit. Members Church of God International kinilala ng Philippine Navy Marines dahil sa suporta at kontribusyon sa civil military operations sa Palawan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Arestado sa entrapment operation ng Philippine National Police Highway Group sa Taguig City ang isang lalaking nagpapakilala bilang agent ng isang sikat na Transport Network Vehicle Service o TNVS company. Ayon kay HPG spokesperson, Police Lieutenant Nadame Malang, modus operandi ng sospek na mangolekta ng pera sa mga mayroong sasakyan na nais ipasok sa TNVS. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Siya po ay maghahanap po ng kliyente ng ating pong mga kababayan, and for a certain 15,000 pesos siya po ay bibigyan ng provisionary permit para magkaroon ng temporary na prangkisa para mabiyahe po niya ang kanyang pribadong sasakyan. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa Taguig City noong Lunes. Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant Nadame Malang, modus operandi ng suspect ang manghingi ng paunang bayad na 15,000 pesos kapalit ng umano'y temporary permit para maiparehistro ang pribadong sasakyan bilang Transport Network Vehicle Service o TNVS. After po nun, mga 1 week to 2 weeks, pag nagamit na po ng ating pong kabayan yung kanyang application na binigay ni po nitong si alias Cart, doon na po ito biglaang made-deactivate at last June 6, nagparamdam po ulit itong tao na to at nanghihingi ulit ng additional na 35,000 pesos para i-reactivate yung account po na binigay po niya dito po sa mga kabayan po natin na biktima po niya. Ayon kay Lieutenant Malang, umabot na sa 13 ang complainants na humingi ng tulong sa HPG dahil natangayan na sila ng nasa 1.5 hanggang 2.3 million pesos. Masakit po kasi diyan po kami aasa sa trabaho na yan eh. Yung iba kong kasama, nahatak na, kakahintay sa pangako niya. Maraming mga pinagawa sa amin na yung iba pinapunta pa sa Grab, ganito yung gagawin. Tapos wala din namang nangyayari hanggang sa totally hindi na nakikipag-usap. Bunsod nito, iimbestigahan na rin ng PNP HPG kung mayroon itong kasabwat sa loob ng kumpanya. Hindi biro na pasukin ang sistema ng isang sikat na delivery, mobility, and service delivery application. Isa po siyang sikat na kilala po dito po sa ating bansa. At tinitignan po din namin na isa po itong malaking grupo at kung ano pa yung maaari po niyang mga kasabwat pa
na kung bakit po niya nagagawa ito pong mga ganitong pagkakataon. Ang suspect, nanindigan na isa din siya sa mga nabiktima. Yung pinagpapasuhan ko po, sila po talaga yung may koneksyon doon. Bali ako lang po, nagpapasa lang po ng kliyente sa kanila po. Si alias Kurt ay mahaharap sa kasong large-scale estafa. Paalala ng HPG sa publiko, maging mapanuri at dumiretso sa LTFRB upang makakuha ng tamang impormasyon kaugnay sa TNVS application. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaakibat na ng tag-ulan ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Sa Caloocan City, nangangamba ang ilang residente dahil sa tambak na basurang naiipon sa creek na malapit sa kanilang lugar. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na handa silang umaksyon upang maiwasan ang matinding pagbaha. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Nakakatakot kasi gawa ng iniisip ko sabihin doon sa mga friends ko sa kabila kasi hindi bumabaha sa kabila na kung pwede, if ever whatever happens, tatawid kami sa kabila. May banta ng matinding pagbaha. Ito ang pinaghahandaan ni Aling Mirna, residente sa Barangay 120 sa Caloocan City. Kaugnay ng problema ng kanilang lugar sa basura. Aniya sa 48 taon niyang paninirahan dito. Noong nakaraang taon niya naranasan ang lagpas taong baha. Nag-aalala ito na baka maulit muli ang nangyari dahil nababarahan ng nakatambak na basura ang Maligaya Creek na katapat lamang ng kanilang bahay. Para naman kay Tatay Danny, hindi na bago ang problema sa baha. Ngunit dahil sa dami ng basura, ay laluan niyang nagiging peligroso ang kanilang lugar kapag umuulan. Sana nga, maayos nila yung ganun para may water baha. Problema namin talaga rito, number 1, baha. Paliwanag ng kapitan ng barangay, ang Maligaya Creek ang sumasalo ng karamihan ng mga basura na nanggagaling sa iba't ibang lokasyon. May galing ng Quezon City, Laloma Cemetery, tapos merong galing na dito na sa may loob namin, sa may 5th Avenue, Barangay 118. Yun po yung marami pa pong kabahayan yun. Maraming kabahayan siya na doon sa gilid mismo ng waterways. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isa ang Maligaya Creek sa kanilang mga inaaksyonan. Ito'y upang masiguro na makakadaloy ang tubig sa mga creek at estero sa buong Metro Manila bago dumating ang magkakasunod na bagyo. Ganon din, tuloy-tuloy tayo sa buong Metro Manila, tinutulungan natin ang mga local government unit. Ayon sa MMDA, simula noong Sabado, nasa 24 dump trucks o 48 tons ng basura ang nahakot mula dito sa Maligaya Creek sa Caloocan City. Bukod sa clean-up drives, kumikilos na rin ang kani-kaniyang mga local government unit o LGU upang gumawa ng long-term solutions pagdating sa ganitong problema. Pakikipag-engage sa iba't ibang sector brought from the national agencies, the regional level, sa mga tao, sa mga barangay. Pinagtutulong-tulungan po namin. Marami pong interventions na kailangan, hindi po ito kaya ng pamalang lungsod lamang. So kailangan po talaga ang pagtutulungan ng bawat sektor. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumulog sa Supreme Court si Attorney Israelito Torreon upang hilingin na pigilan ang pagpapatuloy ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihain niyang supplemental petition, hinihiling nila sa Korte Suprema na huwag pahintulutan na ituloy sa 20th Congress ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Benedict Samson. The duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution. Dapat nakaayon sa saligang batas ng Pilipinas
Ito ang pananaw ng abogado na si Israelito Torion na dapat sundin ng Kongreso sa isinasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, naghain ng supplemental petition si Torion upang hilingin sa Supreme Court na pigilin ng Senado sa pagpapatuloy sa 20th Congress ng isinasagawang impeachment. Giit niya, hindi maaaring tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress patungo sa papasok na 20th Congress. Since the same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. The words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. Nakasaad din sa naturang petisyon na dapat ay ideklarang null and void ang articles of impeachment dahil sa hindi nito nakamit ang constitutional requirements. But since even if it has already been referred to the House of Representatives, the issues that we raised in the supplemental petition are still relevant and important in the resolution as to whether or not the present impeachment complaint should be dismissed is still proper and still relevant, then we decided to continue in the filing of the same today. Ayon pa kay Torion, hindi rin dapat ipataw sa mga bagong maupong senador ang maiiwang usapin galing sa 19th Congress. As an old senator, you cannot impose upon the new senators, hey, we have taken up all of these matters in our old Congress and you are mandated to take up the matters that we were able to take up. You could not do that. Common delicadeza, common good behavior prevents you from doing that. Nakatakda rin sila maghain ng manifestasyon bilang pagsuporta sa mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-dismiss ang reklamo. The matter of the remanding to the House of Representatives is not also expressly provided for in the rules, but is it prohibited? It's not prohibited. If it is not prohibited, then it can be done. It's part of competence de la competence. It's part of competence in German. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni Senate President Francis Cheese Escudero na dumulog sa Korte Suprema ang mga tumututol sa ginawa ng impeachment court na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pagbibigay diin pa ni Escudero, wala sa lugar ang Kamara kung hindi nito sundin ang impeachment court. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. Walang pagpapasyang ginawa. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos magkasundo ang mayorya ng impeachment judges na humingi ng karagdagang impormasyon at sertipikasyon mula sa Kamara. Partikular ito sa patunay na hindi nilabag ng House of Representatives ang one impeachment per year na utos ng saligang batas kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng presiding officer ng impeachment court, maaaring gawin ng naturang korte ang motu proprio o ng sarili nito ang pagdedesisyon kaugnay ng hangarin nito. Para sa mga hindi sang-ayon dito, malaya naman anya silang questionin ito sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa kanilang palagay ay may paglabag sa batas. Ngunit ayon kay Senador Escudero, hanggat walang temporary restraining order o kautusan na inilalabas ang Supreme Court ay magpapatuloy sila sa kanilang proseso. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Dagdag pa ng mambabatas, hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso o saan mang bahagi ng mundo. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Nilinaw din ni Escudero na walang nawalan ng jurisdiksyon.
Nakalagay anya sa mosyon na isasagawa ito nang hindi idinidismiss o tinatapos ang impeachment case. Patuloy rin ang proseso ng impeachment trial kung saan ilang dokumento ang inilabas na ng impeachment court. Una na dito ang liham sa Kamara na ipinagbibigay alam sa kanila na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles of impeachment dahil nagawa na ito kahapon at nakonvene na rin ang korte. Bukod dito, nag-issue na rin ang impeachment court ng summons kay VP Sara Duterte. Gayon din ang mga pinagbotohang order ng impeachment court, kabilang na ang pag-remand o pagbalik ng kaso sa lower chamber. Habang inatasan rin ang House Prosecution Panel na magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at pagsampa ng kaso laban kay VP Sara. Pagkatapos makapag-adjourn ng impeachment court kahapon, sinabi ni Senate President Francis Escudero na muli itong magbubukas sa pagsisimula ng 20th Congress mula July 28. Inaasahang tatalakayin, pagdidebatihan at pagbobotohan ito ng mga bagong hanay ng mga senador sa susunod na Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinapansin sa ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nangyayari sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ng Malacanang kasunod ng pag-remand o pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipauubayan na lamang nila sa publiko ang paghusga sa nangyayaring debate ngayon ukol sa proseso ng impeachment. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure o sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Patuloy na magsasagawa ng mga cross-training ang Philippine Army at Philippine Navy upang palakasin ang interoperability ng dalawang unit ng AFP sa gitna ng kinakaharap ng mga hamon ng bansa sa external security. Nagpahayag naman ang kahandaan ng Philippine Army na ma-deploy ang kanilang mga tauhan sakaling kailanganin ng karagdagang puwersa sa mga maritime feature na kontrolado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yes. When do we expect to see this, sir? Soon. Within the year? I'm just waiting for them to call in the army. Handa ang Philippine Army na i-deploy sa West Philippine Sea. Ito ang tugon ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sakaling kailanganin ng karagdagang sundalo na magbabantay sa mga maritime features na okupado ng bansa. Aniya, anumang oras kailanganin ng Army, saan man sa sulok ng bansa ay nakahanda silang tumugon. As you've learned and based on our Katian exercises, the Army right now is highly mobile and very agile. It can be lifted. A battalion size, a 500-man unit can always be lifted anytime and can be brought to any place in our country. Ang Philippine Navy ang pangunahing unit ng sandataang lakas ng bansa kung saan ang Western Command sa Palawan ang pangunahing may mandato sa pagbabantay ng mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa patuloy na pagtutok ng sandataang lakas ng Pilipinas sa external defense, kaakibat nito ang pagpapalakas ng ugnayan at pagsasanay kasama ang iba't ibang unit ng AFP. Pinag-aaralan din nila kung paano maiiwasan ang overlapping of capabilities ng Philippine Army at Philippine Navy upang maiwasang masayang ang limitadong resources ng sandataang lakas. And interoperability when it comes to maritime is now very important. The Navy is out there. That's one role of the Army is how can the Army complement the efforts of the Philippine Navy and the special units in terms of seaborne operation, which the Army has a capability as well. Magtutuloy-tuloy din aniya ang gagawing pagsasanay ng Army kasama ang Philippine Navy upang mapalakas ang ugnayan at kahandaan pagdating sa joint operations. This cross-training builds good working relationship and the very
strong foundation for interoperability, especially when this training involves young officers who will soon grow up in the profession of arms, and it will be easier for them to communicate and work together in a joint force environment. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Visayas Region upang personal na alamin ang problema sa supply ng kuryente sa Siquijor. Ininspeksyon rin ng Pangulo ang San Juanico Bridge na humaharap ngayon sa rehabilitasyon. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Ang tulay, maganda pang tignan if you look at it from outside. Pero ito yung ilalim. Kalawang na lahat. Oh, ito yung mga, ayan, ganyan na itsura dun sa ilalim. Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng ginawang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa San Juanico Bridge. Ayon sa Pangulo, malaki na ang pinsala ng tulay kaya kinakailangan ng madaliin ang pagsasaayos nito. Dahilan naman upang isailalim ni Pangulong Marcos sa state of calamity ang buong Eastern Visayas sa loob ng 1 taon. Isa sa nakitang problema ng Pangulo ay ang napabayaang periodic maintenance ng tulay. Nung nag-inspeksyon ng DPWH para nga sa rehabilitation, nila delikado na itong tulay na ito. Hindi namin akalain na ganito kasama. Dahil siguro hindi namin malaman, hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat yan every 3 years binabalik-balikan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, target nilang matapos ang retrofitting bago matapos ang taon. Gradually, kukumpunihin na natin yung mga 3-tonner na segments and then increase it to 4 tons, 5 tons. And then eventually, matapos namin before December, magkakaroon na tayo ng about 12 tons sa load limit. So pwede na po yung mga bus, pwede na rin yung mga mini trucks na pwede na kumakarga ng mga perishable goods and everything para dito na sila dadaan. Ininspeksyon ni PBBM ang expansion ng Amandayehan Port sa Basay, Samar. Nagsisilbi itong alternatibong ruta ng mga mabibigat na cargo vehicles sa Eastern Visayas. Bago nito, binisita ni Pangulong Marcos ang power plant ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Sa gitna ito ng nararanasang mahabang oras sa brownout sa lugar na tumatagal ng 5 oras kada araw. Dahilan upang maapektuhan na ang mga negosyo at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Ayon sa Pangulo, agad na magpapadala ng mga malalaking generator sets sa Siquijor na manggagaling sa Palawan bilang pansamantalang solusyon. Binibigyan rin ang power provider ng 6 na buwan upang ayusin ang kanilang serbisyo. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. We have to think about the development of even the transmission lines. We also have to make sure that the generators are working properly. Bukas rin ang Pangulo na magkaroon ng bagong energy provider ang Siquijor. Everything is on the table. We just have to examine what is the best solution. We have some very good ideas. Ayon kay PBBM, iniimbestigahan na kung paanong nauwi sa krisis sa kuryente ang sitwasyon sa nasabing probinsya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Victor, isang 21 anyos na dating estudyante ang namaril sa isang high school sa Graz, Austria na ikinasawi ng 10 individual. 7 babae at 3 lalaki ang mga nasawi habang 12 ang sugatan. Natagpuan naman patay ang suspect sa loob ng comfort room ng paaralan. Bunso nito, nagdeklara si Austrian Chancellor Christian Stocker ng 3 days of mourning sa bansa bilang paikiramay sa pamilya ng mga biktima ng madugong insidente.
Nagpalitan ng akusasyon sina US President Donald Trump at California Governor Gavin Newsom ngayong araw. Ayon kay Trump, incompetent ang gobernador at nagbayad ng ilang tao upang manggulo sa syudad. Ganti naman ni California Governor, inaatake ni Trump ang demokrasya ng Amerika. Ito ang balita ni Lynn Perez. What Donald Trump wants most is your fealty, your silence to be complicit in this moment. Do not give in to him. Hinikayat ni California Governor Gavin Newsom na manindigan ng mga mamamayan ng estado upang ipagtanggol ang kalayaan at First Amendment rights nito. Dagdag pa ng gobernador na nawala ang check and balance ng bansa dahil sa patuloy na pagpayag ng Kongreso na baliwalain ni Trump ang mga batas at kapangyarihan ng US Congress. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. Tinawag naman ni Trump na foreign enemy ang mga immigrant advocates at pamilyang nagsasagawa ng kilos protesta sa Los Angeles. Under the Trump administration, this anarchy will not stand. We will not allow federal agents to be attacked, and we will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy. That's what they are. Bintang pa ng Pangulo, binayaran ng California Governor at Los Angeles Mayor ang ilang nagkilos protesta para manggulo sa syudad. In Los Angeles, the governor of California, the mayor of Los Angeles, they're incompetent, and they paid troublemakers, agitators, and insurrectionists. They're engaged in this willful attempt to nullify federal law and aid the occupation of the city by criminal invaders. Mariing pinabulaanan ni Los Angeles City Mayor Karen Bass ang akusasyong mayroong insureksyon sa syudad. Ayon sa alkalde, kontrolado ng LAPD ang seguridad ng Los Angeles at nagsasayang lang ng lagpas sa 100 million si Trump sa pag-deploy ng 4,000 National Guard sa 100 US Marines. The National Guard that are here now have one assignment, and that is to protect one building, which is the federal building downtown. The second building, which is the federal building on Westwood Boulevard. And as far as I know, nothing has happened in Westwood at all. Mayroon din umanong ilang residente at legal immigrants ang nakulong sa isinigawang immigration crackdown ng Trump admin sa syudad. We've also received reports of people who were here legally, who were showing up for their annual appointment at the immigration office and maybe even showing up with their family and getting detained. Ngayong gabi ay magsisimula ang curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa ilang bahagi ng downtown Los Angeles, ilang kilometro kung saan magaganap ang protest at lootings. Magtatagal ang curfew ng 1 linggo. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagtindi ng krisis sa seguridad sa Colombia. 7 na ang nasawi kabilang ang 2 pulis sa serye ng pangbobomba at pamamaril sa lungsod ng Cali at mga kalapit na bayan nito. Ayon sa Ministry of Defense, nakapagtala na sila ng 19 na mga pag-atake gamit ang mga car bomb, rifle at drone na isinisisi sa mga armadong grupo. Tinatayang nasa 28 hanggang 50 individual na ang nasugatan sa mga insidente. Mariing pinabulaanan ni dating Pangulong Jair Bolsonaro ng Brazil ang umano'y pagkakasangkot niya sa planong pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon ni President Lula da Silva. Sa kanyang unang pagharap sa korte, iginiit ni Bolsonaro na walang batayan ang mga akusasyon sa kanya at kailanman ay hindi siya sumali sa mga usapan kaugnay ng mga pag-aresto sa mga otoridad. Nahaharap ang dating Pangulo ng Brazil kasama ang 7 iba pa sa mga kasong may kinalaman sa marahas na paglusob sa mga pasilidad ng pamahalaan noong January 2023, 1 linggo matapos maupo si Lula bilang Pangulo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Mapapanood na mamayang gabi ang inaabangang Wish-clusive performance ng bandang Cup of Joe para sa kanilang hit single na Multo. Mensahe ng awit ang tungkol sa kwento ng isang damdaming hirap makamove on mula sa isang past experience. Magpre-premiere ang Wish-clusive performance ng Cup of Joe mamayang alas 9 ng gabi sa YouTube channel ng Wish 1075. Mapapanood na sa YouTube channel ng Wish 1075 ang inaabangang performance ng SB19 ng kanilang hit song na Dungka sa kauna-unahang Wish Stopover Session. Agad itong naging usap-usapan sa social media, lalo na sa platform na X, kung saan trending ang hyper-performance ng grupo. Pasok sa top 4 Philippine trends ang SB19 First Wish Stopover. Habang nasa ikalimang pwesto naman ang hashtag na Dungka on Wish Stopover. Kaya sa mga hindi pa na LSS, panoorin na sina Pablo, Stel, Josh, Ken at Justin sa YouTube channel ng Wish 1075 at makisabay sa Dungka Fever. Bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya sa paggawa ng mabuti sa kapwa, muling isinagawa ng Members Church of God International, Western Australia ang isang makabuluhang aktibidad na layuning makatulong sa mga nangangailangan. Matagumpay na isinagawa ng grupo ang Quarterly Mass Blood Donation Drive, isang gawain nagpapakita ng pagkakaisa, malasakit at tunay na paglilingkod sa kapwa. Ito ang balita ni Mariela Doza. Hakbang na puno ng kabutihan. Iyan ang mensaheng dala ng pangalawang Blood Donation Drive ng Members Church of God International o MCGI ngayong taon sa Western Australia. Katuwang ang Australian Red Cross Lifeblood, patuloy ang pagsuporta ng grupo sa panawagan para sa sapat at ligtas na supply ng dugo sa mga ospital sa bansa at ang makatulong sa kapwa. Muling nakiisa ang mga miyembro ng MCGI sa pagdugtong ng buhay sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang Quarterly Blood Donation Campaign na isinagawa noong 8 ng Hunyo taong 2025. Napakahalaga ng ganitong mga klaseng serbisyong publiko dahil una, nakakapagdugtong tayo ng buhay sa kapwa-tao at nadadamayan natin yung mga nangangailangan talaga ng dugo. Kasi ngayon marami talaga nangangailangan ng dugo. Hindi lang sa Pilipinas, maging dito sa abroad, Australia. It's a good work po, act of good work po siya. It's a small act pero it can make a big difference. Hindi kasi nabibili yung dugo walang gamot. So, hindi siya na-manufacture sa lab. Ayon sa datos ng Lifeblood Australia, humigit kumulang 1,050 na pasyente na ang nakinabang sa mga naipong dugo mula sa Western Australia MCGI donors mula taong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Kabilang dito ang 235 na red blood cells at 115 na plasma. 55 dito ay kabilang sa mga donors sa nagdaang mass blood donation na ginanap noong linggo, 8 ng Hunyo 2025. Mula 2022 hanggang sa ngayon, nasa 3,657 patients na ang natulungan ng mga MCGI donors sa kabuuan ng Australia. Inaasahang mas marami pa ang matutulungan sa susunod na mga buwan at taon. Actually, first time ko po mag-donate ng dugo. Nakakaba po, syempre, dahil hindi ko alam yung mararamdaman ko, kung masakit ba. Pero naisip ko din po na pagkakataon ko na ito na makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. At masaya po ako na makabahagi sa panukala ni Kuya Daniel. At loobin po, hindi po ito yung last at tuloy-tuloy na po. Salamat sa Diyos.
We have helped Papua New Guinea, East Timor. We do have helped a few of our surrounding neighbours, sometimes a little bit of New Zealand. Well, you know, the feeling to save somebody's life literally is just, it's worth more than anything. You don't have to spend any money, it's just a little bit of your time. You get to spend it with your community, and hopefully we will send you a text message and tell you the day and the hospital that we've used your blood. You can keep track of your donations, so it's just a great, good feeling, a good purpose in life to be able to help somebody. Para sa MCGI, ang pagtulong ay hindi lamang isang beses na gawain kundi isang paraan ng pamumuhay. Saan mang dako ng mundo naroroon ang kanilang grupo, layunin nilang maipamalas ang kabutihan sa kapwa, anuman ang lahi, relihiyon o estado sa buhay. Hindi lang dugo ang ibinabahagi rito sa blood donation site ng MCGI Western Australia, kundi ang pag-asa at pagmamalasakit. Sa likod ng bawat donasyon ay ang advokasya na tumulong saan mang dako ng mundo at anumang oras na kinakailangan. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, na ipapakita nila ang kanilang pananampalataya. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue, Western Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ng National Bureau of Investigation o NBI na ilipat ng detention cell si dating Congressman Arnie Teves. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dahil may commitment order na ang dalawang korte sa Maynila, inatasan nila ang NBI Detention Cell Facility Chief na ilipat si Teves sa Metro Manila District Jail ng BJMP sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Una nang tinanggihan ng korte na manatili si Teves sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Maaaring maging dahilan ng hindi pagkakapromote ng isang pulis ang kanyang timbang. Bukod sa performance, kasama sa direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III ang pagpapabuti sa kalusugan ng mga pulis. Kaya utos ng hepe ng pambansang pulisya, ngayon pa lang, magpapayat na ang mga pulis kung gusto nilang manatili sa trabaho. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ayaw niya siyang nakakita ng antaba-taba kasi kung ang role nga naman ng pulis ay tawag dito ay tumakbo, paano ka nga naman makakatakbo kung halos hindi mo na mabitbit yung sarili mo. So he will be very, very particular pagdating sa physical fitness po ng ating mga kapulis. Malaki ang epekto hindi lamang sa trabaho kundi sa itsura ng mga pulis kung mataba at hindi healthy ang mga ito. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi magiging epektibo sa panghuhuli ng kriminal kung hindi makatakbo ng maayos ang isang pulis dahil sa bigat ng timbang. Sumasalamin din aniya sa disiplina ng isang pulis kung overweight ito. Sabi nga nila, sound body, sound mind. So dapat dun pa lang sa physical appearance ng pulis nakikita na kaagad yung disiplina. Sinabi pa ni General Fajardo na kung mataba at hindi makakapasa sa isinasagawang Physical Fitness Test o PFT ang isang pulis, maaaring maging dahilan ito para hindi siya ma-promote at matanggal sa trabaho. Malinaw naman yun sir sa ating circular sir, pag bumagsak po ng 2 beses po sa PFT na magkasunod ay hindi ka po pwedeng ma-promote. Nasa policy na po natin yan. At hindi ka rin po pwede sir mag-avail sir ng schooling, ng training. Kasi kung ikaw po sir ay bagsak po sa PFT po, hindi ka po na-promote, hindi ka po, ay meron po tayong tinatawag po na separation from the service via attrition po. Kaya naman, payo ng pamunuan ng PNP sa mga overweight na pulis, mula patrolman hanggang general, magbawas kayo ng timbang. Yung mga malalaki, siguro ngayon pa lang, mag-jogging-jogging na tayo. Ika nga, sabi nga ni Chief, wala akong pakialam. I will not command kung anong klaseng exercise ang kailangan nyo. You have to consult your doctors, anong klaseng exercise ang pwede sa'yo. But ang makita niya, dapat meron ka naman talagang clear efforts to lose weight po at maging physically acceptable sa mata ng ating mga kababayan po. Bukod sa kalusugan,
Kailangan din aniyang sharpshooter ang isang alagad ng batas, lalo na't kasama aniya sa training ng pulis ang proficiency sa paggamit ng baril. Hindi na dapat sa level ng novice kasi mga baguhan po yon. So dapat nasa level ka ng sharpshooter kasi ang susunod po nun mga expert na po yon eh. So at least sabi niya nasa level sir ng sharpshooter ang mga pulis natin. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabilis tumaas ang baha sa isang kalsada sa Cagayan de Oro City dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Sa Iloilo City naman, bumuo na ang pamahalaang lungsod ng task force para pigilan ang paglaganap ng Mpox. At sa Nueva Ecija, lumahok sa 18th Bright Leaf Agriculture Journalism Award ang nasa higit 20 mga mamamahayag. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan de Oro City, nagmistulang agos ng ilog ang rumaragasang tubig sa isang kalsada ng barangay Kamaman-an kahapon bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Ayon kay John Ray Tumanda na uploader ng video, nasa 5 minuto pa lang ang itinatagal ng malakas na ulan hanggang sa rumagasa ang tubig. Makikita rin sa video na tinangay ang mga pampasaherong tuktok. Sa isa pang video, kitang-kita namang tinangay din ng agos ang isang van. Ayon sa uploader, humupa na ngayon ang tubig sa kanilang lugar, ngunit marami ang mga residente ang naglilinis ng naiwang putik. Sa Iloilo City, bumuo ng Mpox Task Force ang pamahalaang lungsod para pigilan ang paglaganap ng sakit. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang tatayong chairperson ng task force, habang vice chair naman si City Health Officer Mary Ann Poli Diaz. Binigyan na rin ng tasking ang mga opisyal ng City Health Office at iba pang opisyal ng munisipyo. Layo ng task force na tukuyin, i-monitor at magsagawa ng contact tracing sa mga mahahawa ng Mpox sa lungsod. Batay sa tala ng City Health Office, mayroon ng 12 kaso ng Mpox sa lungsod. 6 dito ang kumpirmado habang 6 naman ang suspected. At sa Nueva Ecija, mahigit 20 mamamahayag ang nakibahagi at lumahok sa isinagawang 18th Bright Leaf Agriculture Journalism Award Caravan sa Nueva Ecija nitong June 10. Bahagi ng programa ang patuloy na pag-iikot ng grupo sa iba't ibang rehiyon upang himukin ang lahat ng mga profesional, veterano maging baguhang mamamahayag sa pahayagan, radyo at telebisyon sa buong bansa. Hinihikayat ng grupo ang bawat individual na magpasa ng kanilang pinakamahusay na ginawang istorya mula September 1, 2024 hanggang September 1, 2025 hinggil sa napapanahong issue, makatotohanan at featured story hinggil sa agrikultura. Pinakalayunin natin is ma-feature lahat ng mga agriculture stories nationwide kung paano natin ma-improve or ano dapat natin gawin or anong gusto nyo i-feature tungkol sa agriculture stories, pwede natin ilabas dito sa agriculture contest na to para nga ma-feature yung tama at factual na stories tungkol sa journalism. Gusto lang natin lumabas lahat ng saloobin ng mga farmers or yung mga saloobin ng mga sa agriculture sector natin para yun yung gusto natin i-communicate o mailabas na storya para malaman ng publiko kung ano na nangyari sa agriculture sa buong bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-discharge na rin mula sa mandatory military enlistment ang 2 pa sa mga miyembro ng K-pop supergroup na BTS na sina Jimin at Jungkook. Masayang sinalubong kanina ng fans o ng ARMY sina Jimin at JK matapos ang 18 buwan na military training. Labis na pinasalamatan ng mga ito ang ARMY na matiyagang naghintay sa kanilang pagbabalik. 저희 전역하는 거 보러 와주셔서 너무 감사드리고 아미 여러분들께 먼저 말씀을 드리자면 코로나부터 해가지고 저희 군대까지 꽤 긴 시간이었는데 계속 기다려주시고 해서 너무 감사합니다. Bukod sa kanilang personal meet and greet sa fans mula sa kanilang military camp,
Sumalang din sila sa Weavers Live at masayang nakipagkwentuhan sa Army. Isang mirror selfie rin ang ibinahagi ni Jimin at Jungkook para i-celebrate ang kanilang military discharge. Nagpulong na ngayong araw ang House Prosecutors impeachment case si Vice President Sara Duterte kaugnay ng susunod nilang hakbang. Nanindigan sila nilabag sa batas ang pag-remand sa Articles of Impeachment. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Jed Teresina live. Jed, ano na ang plano o susunod na hakbang ngayon ng House Prosecutors? Monica, ayon sa House Prosecution Panel, ang sunod nilang hakbang ay hihingi sila sa impeachment court ng clarification kaugnay ng ibinigay na order sa kanila at paglilinaw din nila na sa ngayon ay hindi muna sila maghahanap ng ibang legal remedy o kaya magsusumite ng petisyon sa Supreme Court para questionin yung order na ibinigay ng impeachment court sa House of Representatives. Naglabas ng pahayag ang ilang miyembro ng House of Representatives na bumubuo sa prosecution panel matapos iutos ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Nagbigay linaw ang mga kongresista sa kanilang pananaw at susunod na hakbang hinggil sa desisyon ng Senado. Ayon kay Minority Leader Marcelino Libanat ng 4-piece party list, bagamat nakikita nila na walang basihan ang pagbabalik ng Articles of Impeachment, nananatili silang respetado sa impeachment court. Nakikita naman natin na wala po yun. Bagamat wala yun, respeto pa rin po kami sa impeachment court dahil korte po sila. Prosecutors po kami. Samantaras, sa personal na opinion naman ni Representative Joel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, unconstitutional ang ginawang pagbabalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Aniya, wala ito sa kapangyarihan ng Senado na gawin. Yun po ay personal opinion ko. Hindi ko po alam kung ano yung opinion ng aking mga kasama. And in fact, nung aking rin pong personal na opinion, ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng Articles of Impeachment ay sa aking paniniwala ay unconstitutional. Dahil wala naman po ito sa kanilang kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. Kaya yun po ay aking personal na opinion. At dahil sa naturang pangyayari, magsusumite ang House Prosecution Panel ng klarifikasyon sa Senado. Ipinaliwanag ni Representative Jervil Luistro ng Batangas 2nd District na inaasahan nilang hihingi sila ng paglilinaw. I said we will be seeking for clarification first, and that's why we will be asking for, we opted to defer receiving the orders as soon as we are clarified about the issues surrounding the order of the Senate last night. For as long as they are within the bounds of the law, the prosecution panel will comply. Dagdag pa ni Representative Chua na hindi pa sila ngayon maghahanap ng anumang iba pang legal remedy kaugnay sa nasabing issue. House Prosecution Panel is to submit clarification muna. So with respect to other legal remedies, hindi pa namin to na pagdidesisyonan until such time ma-receive namin yung sagot sa clarification.
Monica, kaugnay nito ay natanggap na ng Office of the Vice President yung summons ng Senado para kay Vice President Sara Duterte bandang alas 11 ng umaga kanina. At nabanggit din ng House Prosecution Panel na ang hakbang na ito ay isang welcome development sa kanila dahil formally ipinagbibigay alam na kay VP Duterte yung mga reklamo o complaints sa kanya. Ito rin para atasan ang pangalawang Pangulo na sagutin yung mga akusasyon o yung articles of impeachment. At ito ngang summons from the Senate ay part of due process na dapat mabigyan yung inakusahan ng chance para i-defend or i-explain itong mga akusasyon laban sa kanya at bahagi rin ito ng kanyang karapatan under the Constitution. At ngayong gabi, Monica, nabanggit din kanina ng House Prosecution Panel na target nilang maisumite sa Senado yung kanilang motion for clarification at inaabangan natin ang mga susunod pang mangyayari. Ayan munang update mula rito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Binatikos ng ilang grupo ang desisyon ng Senado na iremando ibalik sa House of Representatives ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila lalo itong nagpapatagal sa proseso ng paglilitis ng kaso. Samantala, tinanggi naman ng ilang senador na plano ang pagbalik sa kaso sa Kamara. Ito ang balita ni Dante Amento. Gusto nating i-call out yung 18 na pumayag, i-dribble at ibalik yung impeachment complaint. Kasi nga, ang anawagan naman natin klaro, dapat si Sara Duterte litisin na agad-agad. Nagtungo kanina sa Senado ang ilang grupo tulad ng Akbayan, Magdalo, Tindig Pilipinas bilang pagprotesta sa ginawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso na pag-remand ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, malinaw na sadyang pinatatagal ng Senado ang paglilitis, partikular ng 18 mambabatas na bumoto pabor upang ibalik ang kaso sa House of Representatives. Ito umano ay karuwagan at pagtataksil sa kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Maaari naman anilang iresolba ng impeachment court mismong sa paglilitis ang sinasabing issue ng constitutional infirmities o kwestiyon sa pagsunod ng Kamara sa proseso bilang prosecutor sa pagsasampa ng impeachment. Patuloy lang po ito sa pagpapatumpik-tumpik ng ating Senado sa impeachment case. This is not just a betrayal of the Constitution. This is also a betrayal of public trust reposed on the members of the Senate. Dagdag pa namang ito, dapat i-reject o ipawalang bisa ng Kamara ang remand order na mula sa Senado. Sagot naman ni Senate President Francis Chis Escudero, hindi magdudulot ng delay o pagkakaantala sa proseso ng impeachment ang kanilang desisyon na i-remand ang kaso. Anya, mas mabuti na ito para sa pagpasok ng 20th Congress kung magdesisyon sila na ituloy ang paglilitis ay wala ng issue kung dumaan sa tamang proseso ang Kamara sa paghain ng kaso. And okay, itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito trabaho nila. Pero paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Binigyang diin ito sa loob ng natitirang panahon ng 19th Congress, ang maaari na lang nilang gawin ay ang pag-issue ng summons kay VP Sara na nagawa nila. Hindi ba magandang nasimulan na yan ngayon at baka matapos na rin yan ngayon at matuldukan na ngayon? So asan yung delay? Ulitin ko isa lamang ang pwede naming magawa, mag-issue ng summons. Nagawa namin yun. May dagdag pa nga eh. At saka isa pa, dapat ngayong araw yung namin gagawin yun, di ba? Di ba dapat ngayong araw namin gagawin yung pag-convene, pag-issue ng summons, ngayong araw namin gagawin lahat to? Nagawa na nga kahapon eh. Dagdag pa nito pagdating sa question bakit pinayagan nila ang motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-dismiss ang kaso. Na sa huli ay inamyendahan na i-remand na lang ang kaso. Ayon kay SP Escudero, wala namang nakalagay sa kanilang rules na bawal at hindi rin ito maaaring diktahan ang kanyang mga kasamahan kung ano ang gagawin o sasabihin. Samantala, naniniwala naman si Senator Risa Ontiveros, isa sa 5 na bumotong huwag ibalik sa Kamara ang articles of impeachment na lumalabas na planado ang nangyari.
Ngunit ang mahalagaan niya ngayon ay kung ano ang kanilang susunod na mga hakbang. Well, lumalabas na may ganong plano, whether how long ago it was or how recently it was, nag-materialize dun sa proposed motion nila. Itinanggi naman ni Senators Ronald Bato de la Rosa at Joel Villanueva ang isyu na planado ang pag-remand o pagbalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ayon kay Senator de la Rosa, personal niyang desisyon ang kanyang privilege speech kahapon. Pinaghandaan niya ito dahil bahagi ito ng kanilang trabaho. Pero scripted. Sutukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto niyo, sutukan. Dagdag pa ng Senator Villanueva, inaasahan naman na sino man ay maaaring magmusyon kapag sila ay nasa sesyon. Of course not. Of course not. There's no plan at all na i-convene nga ang impeachment court. In fact, a few hours, if I'm not mistaken, I've spoken with you guys outside the session hall, and I made mention that anytime anyone can move or give a motion sa floor. Naniniwala naman si Senate President Escudero na pagdating ng 20th Congress ay maaaring ipawalang bisa nito ang pag-remand sa kaso ni VP Sara sa Kamara at tutuloy sa formal na paglilitis ang impeachment court. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ang Meralco ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Joe Saldarriaga, Vice President at Head of Corporate Communications ng Meralco, bahagi na rin ng kanilang sistema ang maagang paghahanda sa pagpasok ng mga bagyo. Inanunsyo rin ng Meralco ang panibagong bawas singil sa presyo ng kuryente na mararamdaman ng publiko ngayong buwan ng Hunyo. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Meron pong bawas singil ang Meralco sa buwan ng Hunyo at ang reduction na ito ay aabot ng almost 11 centavos per kilowatt hour. Magkakaroon muli ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon kay Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Saldarriaga, aabot ng halos 11 centavos per kilowatt hour ang magiging bawas sa singil para sa mga tipikal na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, katumbas ito ng 22 pesos na bawas sa kanilang kabuuang bill. Bunsod ng mababang singil mula sa Power Supply Management, Wholesale Electricity Spot Market o WESM at mga independent power producer, kaya bumaba sa 0.1099 kada kilowatt-hour ang generation charge. Bagamat hindi pa sigurado ang Meralco kung dire-diretso na ang pagbaba nito hanggang sa susunod na buwan, ayon kay Saldarriaga, karaniwan na pagpasok ng July hanggang bare months, nagkakaroon na ng pag-stable sa supply at presyuhan ng kuryente kaya walang magiging pressure sa pagtaas ng presyo nito. Kaugnay nito dahil tag-ulan na naman, inaasahan na ng Meralco ang posibleng pinsala nito sa mga poste at kable ng kuryente lalo na pag sinabayan pa ng malalakas na bagyo. We have experienced several typhoons that has really been very destructive. But Meralco has always anticipated every time a typhoon, a storm, or a strong howler hits our franchise. No? Paniniguro nito na prepared ang Meralco dahil bahagi ito ng kanilang operational capability. Lalo pa at patuloy ang pagsasagawa nila ngayon ng investment sa layon ng pagpapabuti at pagpapalakas ng kanilang distribution system upang masiguro na mayroong sapat na power at materials na capable na mag-restore sakali mang tamaan ng bagyo o kalamidad ang bansa. Malaking bagay din talaga yung ginagawa naming investments sa aming distribution system, yung improvements para maharap namin yung mga posibilidad na malalakas na bagyo. Hinihikayat naman ng Meralco ang mga kwalipikadong customer na mag-apply sa mga available subsidy program para maka-avail ng discount sa bill ng kuryente. Para kay Aling Alicia, tila magiging matrabaho para sa kanya ang mag-apply pa dito para maka-discount. Ayon sa kanya, hindi nakapangalan sa kanya ang kontador ng kuryente kaya hindi magiging applicable na maging kwalipikado siya. Okay sana kung sa akin daw nakalagay na pangalan. Kaso hindi nga ako, kaya hindi bibigyan. Hindi daw pwedeng bigyan ng discount kasi hindi pa naman pangalan ko ang nakalagay doon.
Kaya naman kahit sana malaking alwan ang 5% na bawas nito sa kanyang bill, matatagalan pa aniya ang paglilipat nito sa kanyang pangalan, lalo na at sa anak na lamang siya umaasa ng pang-araw-araw na ikinabubuhay. Si Mariel naman, kabilang sa marginalized sector, willing na maka-avail ng discount lalo na aniya at hindi naman siya kumukonsumo ng ganong kalaki sa kuryente. Ang asawa niya ay isang pedicab driver na tanging inaasahan na pinagkukunan nila ng pang-araw-araw kasama ng kanilang munting tindahan. Siyempre sa dami ng bayarin, bilihin, makakabawas din para sa ibang pangangailangan, may dagdag pa. Kaya naman nais din niya na maka-avail nito lalo pa at posibleng pasok din siya sa kwalifikasyon. Maaaring mag-apply sa Lifeline Rate Program ang miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS, maging ang iba pang mga nasa marginalized sector upang kung sakali na maging kwalipikado ay maaaring makakuha ng 20 to 100% discount. Samantala, maaari ding mag-apply para sa senior citizen discount ang mga Pilipinong edad 60 pataas para makakuha naman ng 5% discount sa ilang bahagi ng kanilang Meralco bill basta hindi lalampas ng 100 kWh ang kanilang konsumo kada buwan. Kaya naman para sa mga interesado, maaaring bumisita sa pinakamalapit na Meralco Business Center upang mag-apply sa naturang programa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hamon pa rin sa ngayon ang paglilipat ng mga informal settlers sa Maynila. Natatamaan ang konstruksyon ng LRT2 West Extension Project. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, nais ng mga informal settlers na sa Maynila din sila ilipat o sa Maynila din ang kanilang relokasyon, kaya kakailanganin ng mas malaking pondo para sa proyekto. Ito ang balita ni JP Nunez. Nagko-concentrate kami ngayon doon sa pag-aayos ng ating mga right-of-way. So itong right-of-way issue na ito, kailangan mo kasing tapusin lahat ito. Dapat maklear mo lahat yung dadaanan ng project para later on, kapag ka-implement mo yung project, wala nang sagabal. Bagaman inaasahang masisimulan ang konstruksyon ng LRT2 West Extension Project ngayong taon, ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, wala pa ring tiyak na petsa sa ngayon para simulan ang proyekto. Bunso dito ng issue sa pondo at right-of-way acquisition. Mula sa dating 10 billion pesos na pondo, kakailanganin na ang 17 billion pesos para itayo ang proyekto dahil sa pagtaas ng presyo ng mga materyales na kailangan sa pagtatayo ng mga istasyon ng tren. Sa right-of-way naman, nananatiling hamon ang paglilipat ng mga informal settlers sa tatamaan ng proyekto sa Maynila. Lumalabas na yung relocation natin in city ang gusto ng ating mga kababayan na apektado. Meaning, yung relocation dapat gusto nila within City of Manila din. In the past kasi off-site yung nangyayari. Paliwanag ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, kapag sa Maynila din sila i-relocate, mas malaki ang gastusin. Hindi anya katulad ng mga na-relocate na informal settlers sa LRT1 Cavite Extension na inilipat sa Cavite. Sa ngayon, naibigay na nila ang draft ng Memorandum of Agreement sa Meralco kaugnay ng mga tatamaang poste. Gayon din sa Maynilad para sa mga tatamaang tubo ng tubig. Kapag pumayag na ang dalawang utility companies, pipirma sila ng kasunduan na bahagi ng right-of-way acquisition ng proyekto. Ang West Extension Project ng LRT2 ay magdadagdag ng 3 istasyon ng tren mula sa huling istasyon nito ngayon sa Recto. Kabilang dito ang Divisoria, Tutuban at Pier sa Maynila. Kapag natapos ang proyekto, maaari nang dumiretso ang biyahe ng mga commuter sa Pier sa Maynila mula sa Antipolo City. Very, very convenient doon sa mga kababayan natin na bumabiyahe doon using yung ating mga inter-island ferry. Kasi from there, pwede na silang sumakay ng Line 2 all the way na hanggang sa Antipolo yan. Napakalaking tulong ito doon sa concern natin ng interconnectivity ng ating mga transport facilities. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sumuko ang 5 miyembro ng New People's Army matapos itong magdesisyong magbalik loob sa pamahalaan. Bit-bit ng mga ito ang matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog na kanilang isinuko sa mga otoridad. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Sa tagal din sir ng panahon na nagatago ako dito. Tapos okay lang sa itong umpisa dahil sa parang hindi pa ako nagpamilya. Nagpamilya na ako dyan. Tapos laki-laki ng mga anak ko. Parang hindi man maganda talaga ang aabutin ng buhay pag nandyan sa loob. Kasi lahat kami, halos pamilyahan ko, takbuhan. Kahit saan-saan lang kami makatira, pero talaga magtago. Damay pa mga bata. 5 miyembro ng New People's Army ang nagdesisyong bumaba mula sa kabuntukan at nagbalik loob na sa pamahalaan sa bayan ng Baleno. Mahigit 20 taon na sumama sa armadong pakikibaka ang 42 anyos na si Gilbert Dalanon bago tuluyang magdesisyon na kumalas na sa samahan. Kabilang sa mga sinukong mga dating rebelde ang 2 matataas na kalibre ng baril na M16 rifle, isang KG-9, isang kalibre 45, 5 piraso ng pampasabog o improvised explosive device at mga bala. Sa ilang serye ng dialogo sa 96th Infantry Battalion ng Philippine Army, tuloy na humarap kahapon sa lokal na pamahalaan ng Baleno ang 5 rebel returnee na sangkot umano sa pag-aambush sa pwersa ng gobyerno at nag-ooperate din sa mga bayan ng Milagros, Aroroy at Baleno. Series of negotiation niya with close coordination with the local government. Masasabi ko na yung MPA ngayon nasa level na sila kumbaga na nasa insignificant na sila sa natin, sa especially sa area ng ating batalyon, ng 96th Infantry Battalion sa 1st and 2nd District. So ito, dahan-dahan na nag-surrender na itong mga nasa likod natin. Hopefully yung mga naiwan pa na nandiyan sa natitipag sa palaran pa rin, ikayat na sumurrender pa. Nagkaloob naman ng immediate financial assistance ang lokal na pamahalaan ng Baleno at nangakong tutulong sa pagbabalik loob ng mga dating rebelde sa kanilang pamilya at pamayanan. May mga programa din na pangkabuhayan ang LGU Baleno na nakahanda para sa mga kababayan nating nais makipamuhay na sa komunidad. Sabi nila yung Baleno daw ay rest and recreation lang ito ng mga rebelde, pero kasi nasa remote area yung mga nare-recruit nila. Pero as of now, medyo konti na lang yung sumasali. Kasi may mga programa din kami. Full support po kami sa BATCOM, at saka sa PNP kung ano yung pong inaano na programa sa pagsusurrender ng mga MPA po. Nagbibigay po kami ng pabuya or meron din kami mga livelihood programs para sa kanila. Isa po yan na parang makahikayat sa kanila na mag-surrender po. Target ng pamunuan ng 96th IB na may deklarang insurgency-free ang bayan ng Baleno bago pa man magtapos ang taong 2025. Ay dyan, yung mga natitira pa dyan, alam ko marami na sa inyong gustong sumurrender. Mapipigilan lang ng ibang mga kasama nyo dyan, pinagbabantaan, na madadama yung pamilya. Maawa kayo sa inyong mga pamilya kasi matagal na hindi ninyo sila nakakasama. So ngayon, kung sumurrender kayo, kita nyo naman, ang dami natin binigyan ng panibagong buhay dito. Wala nang reason para hindi kayo magbalik loob. Lahat binibigay sa inyo. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Advokasya na ng Members Church of God International ang pagtulong. Bunso nito, ginawaran sila ng pagkilala ng Marine Battalion Landing Team 9 bilang pasasalamat sa malaking ambag at tulong na naipagkaloob sa kanilang hanay. Ito ang balita ni Andy Pagayona. Minsan nang naging magkatuwang ang Marine Battalion Landing Team o MBLT-9, UNTV at members sa Church of God International ng libreng serbisyo para sa mamamayang Palawan.
May 21, 2024 nang maisagawa ang MVLT9 Saludo Caravan sa Barangay Tinigiban, lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Dito matagumpay na naihatid ng grupo ang iba't ibang serbisyong medikal at pangkalusugan gaya ng medical, dental at optical check-up. Bukod pa ang pamamahagi ng groceries, libreng tungkod at wheelchair. Mahigit 700 benepisyaryo ang nabigyan ng tulong sa programang ito, kabilang ang mga aktibong sundalo, reservist, retirado, kawani ng PNP, mga dependent ng militar at mga sibilyan mula sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Malaking bagay po kasi unang-una madalas pong sinusumpong yung nanay ko. Tapos, siyempre, mayroon na siyang nebulizer na magagamit. Nakita ko, sir, yung professionalism, yung pagkakaisa, yung suporta ng isa't isa para maging matagumpay ang activity na ito. At nagpapasalamat po ako kasi nabigyan ng pagkakataon ng mga sundalo na makalahok sa activities na ito, which is a fitting tribute to acknowledge all their hard work and contribution serving our nation. Plaque of recognition is awarded to Members Church of God International to be received by Brother Danny Navales. Nitong nakalipas na Sabado, June 7, binigyan ng pagkilala ng Philippine Navy Marines mula sa Marine Battalion Landing Team 9 sa Palawan ng MCGI. Sumaludo ang MVLT9 sa kahanga-hangang suporta ng members sa Church of God International at UNTV kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ito, matagumpay na naihatid sa mamamayan ang iba't ibang libreng serbisyo. Ang ating pasalamatan, una ang Diyos. Ikalawa po ay kayo ang aming dapat pasalamatan sa pagbibigay ninyo ng daan sa amin na kayo ay aming maabot sa maliit na kaparanan. Kahit sa ganitong paggawa lamang ay maramdaman po ninyo na mayroong mga tao na kagaya po ng aming grupo, ang MCGI, ang UNTV, ay kaalakbay nyo po sa pagtupad ng ating tungkulin, ang paglilingkurang bayan. Nauna na rito, tumanggap na rin ang MCGI ng pagkilala mula sa National Headquarters ng Philippine Navy bilang Stakeholders Awardee nitong May 2025 dahil sa naging mahalagang kontribusyon ng grupo. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Dagdag kaalaman po, lately ba parang nakakaramdam kayo na parang ang bigat-bigat ng nararamdaman nyo? Alam nyo, baka sobrang gamit na ng cellphone yan. Pakinggan nyo po ito. Araw-araw, umaabot ng 4 to 6 hours tayong nakatutok sa social media. At ayon sa study, mas mataas ang stress anxiety at FOMO o fear of missing out sa mga laging online. Pero alam mo ba, kahit 1 hour lang na social media break sa isang araw, may instant mental health benefits na. Studies show na social media breaks can lower anxiety levels by up to 17% and improve focus and mood within the day. Mas humihina ang pressure na makipag-compare, mas gumagaan ang ulo at mas present ka sa paligid mo. Ito yung tipong wala kang post pero ang ganda ng pakiramdam mo. Iba talaga pag walang algorithm na umaabala sa utak. Subukan nyo mamaya, 1 oras na walang cellphone. I assure you, mas gagaan po pakiramdam nyo. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Ito na, Victor, ang ating mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong pong araw na Miyerkules. Sabi ni Melski, dapat kasi ang mga pulis physically built at fit para pag nakasuot ng uniform, magandang tingnan at dapat i-maintain ang healthy figure, wag overweight look. Alam mo yung program na yan, even before may mga programs na rin na gano'n ng PNP na maging fit. Maganda yung may mga gano'n na hindi lang din naman yung kanilang mga pangangailangan para sa pagsiservisyo yung naibibigay ng organisasyon, kundi pati yung kanilang kalusugan ay natitingnan din. Oo naman. Di naman yan aesthetic lang eh. Di naman for the sake of maganda lang tingnan. May dahilan no, kung bakit gusto yan gawin ng pamunuan ng PNP. Ito naman tungkol sa bawas singil sa kuryente, sabi ni Janine, okay naman. Ano ang okay? Okay naman yung bawas singil sa kuryente. Sana pati ibang bilihin, bumaba din. Sana nga po. Oo. Parang kilala ko yun. Salamat at shout out kina yung mga masugid nating tagapanood, sina Jericho Abuela, Esterlita Estorninos at Rosalind Abiegos. Maraming salamat din po kay Emilio Erese, Alan Cadigal at Dennis Algabre. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pang balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 15:13 na nagsasabi, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. At yan ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.